Hello guys, ito panibagong video na naman at ito naman ay semi-tutorial na rin ito sa habang ginagawa ko itong deadlock. Ang deadlock ay dalawang klase yan. Ang isa ay may thumb turn sa loob or hindi na kailangan susi, laging thumb turn na lang nagbubukas. Pangalawa ay yung tinatawag na key by key. Ibig sabihin, bawat side noon ay may kailangan ng susi para mabuksan. So, ito nire-key ko ngayon. Isa local na mga medium class na mga deadlock. Hindi ko na sasabihin ang nito brand, pero lagi nyong ingatan ay ang ipakita ko sa inyo paano. Ngayon gagamitan kong shim, hindi ko napipicturin. Bakit pa? May shim ako. Ilagay ko dito yan. Paglagay ko dito yan, hawakan ko yon. Ngayon, gagamitan ko ng pick tool para i-depress ko ang mga pinang isa-isa. Okay? So, dito na sa kabila. Para umislide siya. Kasi may tupi yung isa. Mahirap yung slide. So, maharang. Okay? Yan. Pag may sim kayo, yan. Kita nyo. Mabantin na siya. Pangalawang pin. Yon, mabantin siya. Kita nyo, umiksi na. Pangatlo. Yon, oh. Yon. Yan ang pangatlo. Ngayon, pang-apat. Yon. Yan ang pang-lima. Okay, pang-lima, okay na. So, yan na. Sagad na siya. So, isang tandaan nyo, yan, no? Umikot na siya. Isang tandaan nyo, ha? Sa mga hindi high security na mga deadlock. Ito ang tandaan nyo palagi. Huwag nyo, naikot na yan, di ba? Naikot na yan. Huwag nyo kagad-agad ikutin. Huwag nyo kagad-agad hugutin. Ang gagawin nyo ay, yan, nakaano yan, ha? Ang gagawin nyo ay i-upside down nyo siya. Tingnan nyo, ha? Iikot pa rin yan. Kasi nasa shear line na lahat ng mga pin. Yan. 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 Baliktad na siya, di ba? Ngayon, pag baliktad niya, sa kanyo ngayon, lalagyan ng natawag na follower. Ito, ha? Kasing laki lang naman ng core, pwede ko ng yung drill bit, pwede ko nang gawing follower yan. Yan. Kasi maliit ito, non-standard. May follower ako rito. Ito, standard pero malaki. So, non-standard itong mga lock na ito. So, gawin natin yan. Hugutin niya. Hugutin natin. Yan. Yan. Hugot na. Ngayon, bakit ko binaliktad? Dahil kita nyo ito. Serrated ang core. Ngayon, pag ito dumihis at inikot nyo siyang ganyan, itong mga pin ito babara dito sa gilid nito. Dito sa mga canals na yan. Pag bumara ang pin dyan sa kanal na yan, malaki ang problema ninyo dahil hindi nyo na mahugot ang core. Pangalawa, babara na yan dito. At napakahirap na hugutin yun. Kaya yun lagi ang mistake ng ibang locksmith. Nagmamadali. Pag ikot nila, lagyan ng plug, hugutin. Pag nakaganon yan, itong pin yan dito.
napakalaking problema nyo ngayon. Hindi nyo na ma-access yun para maitulak pataas o mailibre. So yan, tandaan nyo ha. Mostly ng mga lock ngayon dito sa Pilipinas ay laging serrated ang core nya. Ayan, may mga gatla-gatla. So yan, tandaan. Yung iba sa mga high security locks, ganyan, solid ito, buo yan. Pero sa mga made in China, ganyan, nagtipid sila. Nabawasan nila yan. Siguro sayang din yung, yung tanso na magagamit nila uli. So, ganun ang tandaan ninyo ha. So, okay, natanggalan natin yan. Pangalawa, na-i-program ko na ang susi rito. Okay? Na-i-program ko na ang susi rito. Dito sa isang ito, naka-program na ito. Ito, na-i-rekey ko na. Kaya kita nyo, umiikot na yan. Okay, so ready na yan. Ngayon, itong susi ngayon ay gagayahin ko dito sa isang ito. Ngayon, ini-expect nyo natin na pag sinaksa ko rito, hindi sila pari-pariyo lahat. O may malalim, ganyan, may mababaw, may eksakto naman. So, yan ang dapat ang asahan talaga natin. Kaya kailangan meron tayong extra pins. Yan. Yan, tabi natin yan. Huwag nyo hugutin yung follower na yan at sabog ang loob niyan, pati yung spring. Pangalawang trabaho nyo na naman uli. Ito, meron akong mga ano rito, mga naitabi ko na mga non-standard, non-standard black pins. Yan, inipon ko ito noong nasa trabaho pa ako. Ngayon mapakinabangan ko ngayon ito. Yan. Yan. So, ang ano natin ay maghanap tayo ng pin na angkop. So, unang tingnan natin kung alin ba ang angkop dyan. Ito sa dalawa. Ito malalim. Ito malalim. Malalim. So, ito lang dalawa ang pumasa. Ayan. Yan. Ito ng dalawang pumasa. Ito malalim to. Palitan yan. Oh, ayan na. Ngayon, tingnan nyo ha. Pag ang core ay nakaganyan na, dahil serrated ang core niyan, ay hindi nyo na mahugot ito. So, sirain nyo yan. Wag. May nakita kayo nito. Yan ang pin, spring cover. Maalis nyo yan. Ganito ang gagawin nyo. May matulis kayo na object. Dito nyo yan. I-atras nyo. Atras yan. Yan. Kita nyo, matras na. Hugutin nyo ngayon yan. Takpan nyo ito at hugutin nyo ito para nga hindi magtalsikan mga spring. Yan. Hugot na. Yan. Ngayon,
isa-isahin nating ilabas ang mga spring para ika nga makuha natin ng core. Na ano ko na yung number 2. Yan, na-cut ko na rin, mano-mano lang. Yan. Ayan. Tsaka ito. Okay. So, ayan, may cut na. So, ang gagawin ko ngayon ay maghanap ito, may mga pin na yan. Isukat ko na lang. Sunod na gagawin ko ngayon ay hanap ako ng pin na 00 yan sa taas. Sa gitna lang ang aking pusa maingay. Dali. Yan, sa pagre-rekey kailangan may mga available pin ka. Ito non-standard pin yan. So ito yung mga hindi standard na pin yan, inipon ko. Ang
Okay mga bro, ito pangalawang ano na naman itong lalagyan, i-alay ko na lang ito dito sa susi ito. Na ano ko na ito, nariki ko na ito, pinutulan ko na yung susi. So, yan o. Yan. Yan. So, ito ngayon, alam nyo ba, isa nga palang ano sa inyo, pag bumili kayo ng lock, ay checkin nyo muna na kahit walang susi. Na, halimbawa, isaksak nyo susi rito, dito na sa bunganga, tapos ikot-ikotin nyo. Yan, tingnan nyo ang kawalang quality na lock yan. Wala pang ano yan, hindi mo pa nisaksak ng tulo ang susi. Yan labi pa lang yan, umiikot na umiikot na siya So, ayan ang isa sa mga awareness dapat na dito sa atin sa Pilipinas. Pag bumili kayo, isaksak ng bagya ang susi. Yan, kunti lang. Tapos laruin nyo ng ganyan. Pag umikot yan, ibig sabihin walang quality ang susi na yan. Ibig sabihin, gasino lang naman, kahit screwdriver lang pala, mabubuksan na, di ba? So, yan ang paalala ko na sa inyo. So, ito, i-re-key ko ulit ito. Tsaka, i-improve ang pinning sequence niya. Ito na, ito, natanggal ito. Kuha ko, kaya nga nagkaroon ako ng leksyon dito, kaya binuksan ko na lang kasi habang nilalaro ko na misalign na siya, kaya nang hinugot ko nagkabarahan na, kaya dito ko nang tinanggal sa spring cover niya. Pwede yan. So okay, so dito na tayo. Ito maging key-alike sila ang apat kasi front door, back door lang naman to Tsaka i-improve ko ang security feature nito, maging gaya nito kasi ito na yan, ganyan ang cut niya, kaya kahit lagyan mo ng susi yan, kahit hindi mo na maikot yan, yan. Kaya pag nagre-repair ako ng lock, tinitingnan ko ang weakness niya, tapos ini-improve ko na lang, kagaya nitong mga gawang China. Okay, ngayon natapos ko na mariki itong dalawang deadlock na ito, at ang ginawa kong kombinasyon ay key-alike sila pareho kasi para naman sa front door, sa back door, so dapat lang na isang sila, isang susi lang. Ito isa, dalawa, tatlo, apat. So yan, ganun ang nangyari. Ang pag-install naman ito ay lang, simple lang naman to. Ito nakasaksak rito, yan. I-align mo lang kung saan ang niya, yung configuration ng butas.